So if you have a Bible, open it up. Palihug. So kung naamoy Biblia na karon, abliha palihog. You know Colossians 1:28. Sige, pangitaa diha sa inyong Biblia ang Kolosas 1:28. Palihug. Sige, kamong tanan nga na Biblia, karon nga natagaan na mong Biblia, abliha inyong Biblia. Diha mo sa Kolosas 1:28. Salamat. I'm gonna sit here because she's Yeah. hogging the whole fan. I'm gonna put the fan on me. I'm teasing you. So, iksoon. We want to help all of you understand the importance of knowing the Word of God. So gusto namo nga matabangan mong tanan nga masabtan kung unsa ka importante, unsa ka mahinungdanon ang pulong sa Ginoo. So, the Bible says Ang Biblia nag-ingon that my people perish for lack of knowledge. nga ang akong katawhan nalaglag tungod sa kakulangon sa kahibalo. Did you hear that? Nadungog ba to ninyo? Okay, who when God says my people, who is he talking about? So sa diha nga ang Ginoo nag-ingon nga ang akong katawhan, kinsa man ni sila? Kinsa ang katawhan sa Dios? Hello, Ayo, kinsa? Kita. my people. Who's that? Kinsa man ning ang katawhan? No, kita. Oo? Di ba kita? Oo? Oo. Okay. So, iksoon, you can be born again So pwede igsoon nga natawo ka pag-usab, and you can go to church religiously every week dayon relihiyoso ka nga kada Domingo gayud ka nga nagasimba, and you can even have a Bible dayon pwede nga naa kay Biblia, and God says you can still perish. no? Pero pwede diay gihapon nga malaglag kanang tawhana. You understand that? Nasabtan ninyo? So, what does he mean by you can still perish? So unsa may buot pasabot sa Ginoo nga malaglag gihapon? Can I tell you something very horrible? Pwede ba siya magsulti ka ninyo sa usa ka makalilisa nga butang? Pwede ba? Musagot mo? The majority of people who go to church all the time, every week, are perishing. Nung kadaghanan sa mga naa sa simbahan, nung kada Domingo nga nagasimba, kay nangalaglag or naa sa kalaglagan. In the biblical definition of my people perish, the majority of people who go to church are perishing today. Sa biblikal nga definisyon or paghatag og kanang pagpasabot sa kung unsay ginapasabot sa Ginoo nga nagingon siya nga ang akong katawhan malaglag, kay kadaghanan sa mga tawo nga naa sa simbahan nagasimba kay nagpadulong or anaa sa kalaglagan. Can you understand that? Masabtan ba na nimo igsoon? Okay. So, how do I know that we're perishing? Nung giunsa niya pagkabalo nga naata sa kalaglagan. And we may love the Lord with all our heart and still perish. No, so pwede di ay gihapon igsuon nga nahigugmata sa ato ang Ginoo sa tibok natong kasing-kasing apan naata sa kalaglagan. Hey, that almost got me too. See? Touched my buho, I touched your buhok. but it missed my ulo. Praise the Lord. Amen. Hapit na. I don't want you to perish, igsoon. Amen. No dili siya ganahan nga malaglag ka igsuon. I'm getting there. Okay. Oh, you're in Revelation? Yeah, you just stay in Colossians 1:28. Sige, diha lang gihapon mo sa Kolosas 1:28. Salay mo balhin sa pinadayag.
I'm going to read from Revelation chapter 3. So magbasa siya gikan sa Pinadayag kapitulo 3. This is Jesus Cristo who's talking. Kini si Jesucristo kini nga nagasulti. Okay. Verse 5. Siya na nagadaog mooman usab ang suluban og maputi na sapot. Ug ako dili mo papas sa iyang ngalan gikan sa basahon sa kinibuhi. Apan ako masugid sa iyang ngalan atubangan sa akong amahan Amen. ug atubangan sa iyang mga anghel. Amen. Okay, so Jesus saying, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot their name out of the book of life. Amen. No, so diri si Jesus nagsulti nga siya nga magmadaugon kay pagasuluban og puti nga bisti ug dili papason ang iya ngalan gikan sa libro sa kinabuhi. Can you put tubig in here for me, please? Salamat. Okay, so Jesus is saying, to he that overcomes, I will not blot their name out of the book of life. No, so si Jesus diri nagasulti kanato nga siya nga magmadaugon dili nako papason ang iya ngalan sa libro sa kinabuhi. Daghan salamat. So when we're born again, when we by faith accept Jesus Christ as our Lord and our Savior, no, so sa diha nga kita mataw pag-usab, pinaagi sa pagtuo nga atong gidawat si Jesus nga mahimo natong Dios ug manluluwas. if we genuinely do that in our kasing-kasing, we are born again. So kung tinud-anay nato na nga gibuhat sa ato ang kasing-kasing igsuon, no, kung tinud-anay nato nga gidawat si Jesus sa ato ang kasing-kasing nga siya mao ato ang Dios ug manluluwas, mataw ta pag-usab. And in John chapter 3, Jesus said, you must be born again or you will not enter the kingdom of God. Sa Juan kapitulo 3, si Jesus mismo nag-ingon nga kinahanglan ka nga mataw pag-usab kay kung dili ka mataw pag-usab, dili ka makasulod sa gingharian sa langit. And then we see Jesus here in Revelation saying, if you are an overcomer, I will not blot, I will not erase your name out of the book of life. Dayon, makita nato diri sa pinadayag nga si Jesus gihapon nagsulti nga kung ikaw magmadaugon sa imuang pagpangalagad, kung ikaw madaugon ka nga Kristohanon, dili tangtangon ang imong ngalan gikan sa libro sa kinabuhi. So, Iksaon, what I want you to know this, that we can have our name written in the book of life when we're born again, but if we don't become mature, if we don't become an overcomer, our name can be erased from the book of life. Unsay ato ang gusto nga makita sa matag usa kanato igsuon, nga mahimo di ay nga masulat ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi sa diha nga ikaw mataw pag-usab, apan kung ikaw dili ka magmadaugon, kung dili ka muhamtong nga mahimong Kristohanon, pwede kaayo nga papason, ireson ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi. Okay, so I need you to open your Bible. I need you to unwrap that. Sige, ablihi imong Biblia. Okay, palihog. Ablihi inyong mga Biblia. And help her go to Colossians 1:28. Sige, tabangi sa palihog nga buklaton sa Colosas 1:28. Palihog, thank you. So, in Revelation chapter 3, Jesus, did he say, I will blot your name out of the book of life? Did he say that? No, sa Pinadayag 3, ningon ba si Jesus diha nga akong papason ang imong ngalan gikan sa libro sa kinabuhi? Can Ba you- na yang gingon? Katong iyang ibasa So ganiha. Jesus said, if I want you to be an overcomer. If you're not an overcomer, I will blot your name out of the book of life. Di ba? Erase it. Noon, unsay gingon ni Jesus diha sa You see Pinadayag that, 3? Pastora?
No nga kung kita magmadaugon In Revelation chapter sa, 3, sa pinadayag 3:5 gingon dito nga kung kita magmadaugon dili niya verse 5. Revelation chapter 3, verse 5. Because I want you to see this for yourself in your own Bible. no, so diha sa pinadayag 3:5 makita ninyo diha nga kadtong magmadaugon suluban og puti nga bisti unya dili papason ang iyang ngalan sa libro sa kinabuhi. He that overcome, the same shall be clothed in white raiment. I will not blot out his name out of the book of life. Ingon siya, kadtong magmadaugon, suluban sa puti nga bisti ug dili papason ang iyang ngalan sa libro sa kinabuhi. Does it say that, Mao Igsoon? ba na gingon igsoon sa imong Biblia? Okay, it's Jesus said that. Si Jesus ang nagsulti ni Ana. So he's saying he wants us to be overcomers. So nagpasabot na igsoon nga si Jesus di ay tinguha niya nga mahimutang madaugon. And the reason, Igsoon, listen carefully. The reason the people of God perish because they're not overcomers. No, paminaw mong tarong igsoon, ang rason ngano nga ang katawhan sa Dios malaglag or naa sa kalaglagan tungod kay wala nagkinabuhi nga madaugon. Because we can go to church our whole life and still not be an overcomer. Kay pwede kayo igsoon nga hinimba ta pero dili ta madaugon. But pasabot wala ta ni hamtong, wala ta ni tubo. And therefore we perish. Maunang malaglag ta. Do you understand what I'm saying? Nasabtan ninyo unsa iyang ginaingon? Because I need you to understand how important this is. No, kay kinahanglan nga masabtan nimo ni para sa imong kagulingon igsoon kung unsa ni kay importante. And Ixon, we will definitely perish because we don't know the Word of God for ourselves, because we don't have Bible, we don't read it, we don't study it, we don't have relationship with Jesus. We only go to church. No, dayon ang tao igsoon ang Kristohanon, malaglag yun ka, malaglag yun ta, tungod kay, wala tay kaugalingong Biblia, dili ta himasa og Biblia, wala ta nagtuon sa tong Biblia, then ang aturang naibawaan, basta Kristohanon ko, hinimba ko, okay na ni, dili ingana igsuon, malaglag gihapon ta, bisan pag hinimba ta. I know this might be hard for some of us, but the truth is we can go to church our whole life and still not go to heaven. No, kabalo ko, nga gahi ni nga pinulungan, gahi ni paminawon, pero kabalo ka, pwede gyud kaayo ka nga hinimba tibok timong kalibutan, pero ni kamatay nimo dili ka padulong og impierno. Ay di ka padung langit. So it's not enough to just go to church. Buot pasabot, dili igo nga hinimba rata. According to Jesus, according to the Word of God. Sumala ni Jesus nga mao iyang gisulat diha sa pulong sa Ginoo. You all understand? Sabtan natong tanan? Okay na? Okay ra ba? So, sometimes, Pastora, someone will say to me, I'm bringing the American version of the gospel, or I'm bringing the American version of the Bible. No usahay, naay magsulti sa iya nga kanang in-Amerikano man na nga hubad sa Biblia or in-Amerikano man na nga panglantaw sa ebanghelyo. Because the things that I teach and preach out of the Word of God are not normally being taught everywhere here. Nganong makasulti ang ubang mga tao gingana sa iya tungod kay wala na andan sa kasagaran nato nga mga simbahan kung unsa ang iyang mga ginawali nga mensahe. But Ixon, what I'm teaching and preaching is from the Bible. Has nothing to do with our culture or where we're from. It's kingdom culture. Amen. Apan igsuon, ang iyang ginawali gikan sa pulong sa Ginoo ug dili subay ug sumala sa ilang kultura isip nga mga Amerikano. Apan nagikan gyud siya sa Biblia, mao nang iyang ginapakita gyud sa ato nga mao nay giingon sa Biblia, kay mao na ang gingharian, mao nay kultura sa gingharian sa Dios. Amen. And I don't want you to perish. No, nganong iyan ning ginasulti kay dili siya ganahan nga malaglag ka. And I want you to be an overcomer. O gusto niya nga mahimo kang madaugon, mahimo kang hamtong. And it starts with you reading the Bible every day. Dayon ang pagkahamtong o ang iyong Starts with pagkamadaugon igsoon, magsugod na siya sa diha nga ikaw magbasa sa imong Biblia kada adlaw. Because Ixon, listen to me carefully. If you do not read your Bible, you do not study your Bible, you do not seek the Lord in prayer as a lifestyle,
you will perish. Amen. You will not be an overcomer. No. And I'm just being honest with you. No, kay nga nung igsoon, kung kita nagtawag ta sa tong kagaligon nga born again ko, Christian ko, Kristohanon ko, unya dili ta himasa sa tong Biblia, dili ta magtuon sa Biblia, dili ta hingampo, wala tay pagampo igsoon, unya moingon ta nga tigsimba man ko. Ang mahitabo bitaw sa tuwa igsoon, malaglag ra gyud ta. Bahala pag hinimba ka, bahala pag worship leader ka, bahala pag nagtindog ka sa tubangan, bahala pag tambourine dancer ka. Pero pag wala kay kinabuhi nga may relasyon sa Ginoo, di gyud ka magmadaugon, padulong gyud ka sa kalaglagan. Kasabot? Nasabta na to? Okay. So, I'm not saying that, I'm not judging whether you're born again or not born again. No, wala siya nagsulti o wala po siya ng hukom kung naluwas na ba ka or wala pa. But I do know that most people who go to church are not born again. Pero That's the truth. ang iyang naibaluan igsoon nga kamatuuran, nga kadaghanan, nga bisan pa man naasulod sa simbahan, nagasimba na, dili pa yung tinuuray nga luwas. They just go to church. Hinimba lang, naalang sa simbahan, nagsimba lang, pero wala pa yung tinuod nga naluwas. And Jesus said, you must be born again or Apan- you will never see me or my kingdom. Apan si Jesus nagtudlo kanato nga kinahanglan gyud tang mataw pag-usab, kay kung dili ta mataw pag-usab, wala siya nag-ingon nga kinahanglan ka mo simba sa born again. Ang ingon ni Jesus, kinahanglan kang mataw pag-usab, kay kung di ka mataw pag-usab, dili ka makakita sa Ginoo o dili ka makasulod sa gingharian sa Ginoo. Okay, so according to the Bible, the Word of God, you can be born again and never pray and never read your Bible and you can still go to heaven. No, so sumala po sa Biblia igsoon sa pulong sa Ginoo nagingon nga pwede gyud kaayo nga natawo ka pag-usab, naluwas ka, apan dili ka hinimba, dili po ka hingampo, di po ka himasa sa imong Biblia, pero malangit gihapon. But it says that you just, as you're going up, you barely make it to heaven. Your clothes are burning off as you're going to heaven. No apan ang Biblia nagsulti pud siya nga sa diha nga ikaw magpadulong na didto, ang imong bisti masunog igsoon ug igo ra gyud ka nga daw nakalatas sa kalayo. So the warning Ixoon is just because we go to church does not mean that we're born again or that we're going to heaven. No, so ang pagpasidaan ani nga mensahe igsoon nagpasabot nga dili agi kay hinimba ka or naa ka diri sa simbahan kay natawo nakapag-usab. Dili ang imong pagsimba ang pasukaranan sa imong kaluwasan. Dili pud pasabot nga agi kay naa ka diri sa simbahan automatic kang mahalangit. Okay, so what does John 17:3 say? Noon sa may giingon diha sa imong Biblia lantawa paklia. Somebody Juan read that, 17:3. John 17:3. Sige, palihog pangitaa diha sa inyong Biblia. Juan What does that say about eternal life? Juan 17:3. Unsay giingon diha may tungod sa kinabuhing walay katapusan. Who wants to read that? Okay. Thank you. Juan 17:3. Kung kini mo ang kinabuhing dayon, nga ang mga tawo mailakan nimo nga mao ang buktong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Okay, Amen. so according to that scripture, what is eternal life? So sumala ni ana nga bersikulo igsuon unsa daw ang kinabuhing dayon? To know Ang pag-ila or ang pagkahibalo? who? To know who? Kinsa ila-ilahon? First. To know who first? Una ang Dios, Amahan, ang Amahan. ug, and to know Ug si kinsa pa? Ug si Jesus. Jesus Cristo. Amen. Diba? This is eternal life, to know the Father and to know the Son. Amen. Is that what it says? No, mao ni ang kinabuhing dayon. Is that what Mao it ang says? pag-ila o pagkahibalo sa Amahan ug kang Ginoong Jesucristo nga mao ang gipadala. Okay, so what the Bible is implying, if we don't know Amahan and we don't know Jesus, we don't have eternal life. So unsay ginapasabot ana sa Biblia igsoon sa atoa nga kung ang definisyon di ay sa pagbaton og kaluwasan or kinabuhing dayon, no? Kay mao ang pag-ila sa Amahan ug kang Ginoong Jesucristo nga gipadala diri sa kalibutan, nagpasabot nga kung wala di ay ta nakaila
sa amahan ug kang Ginoong Hesus, wala gyud tay tinuod nga kinabuhing dayon. Okay, so how can we know the Father and know the Son and not know His Word? No, so ang pangutana karon igsoon, unsaon nato pag-ila sa amahan ug sa anak nga si Jesucristo kung wala ta nakabalo sa iya ang pulong. No? Does this make sense to anyone? Nasabtan ba nato? Nasabtan nato? See, Ikson, this is not just a book. No? So kanang Biblia igsoon, kanang libro nga imong gihawiran, dili ra na sa libro lang. This is a love letter. This is a love letter from Amahan. This is a love letter from Jesus Cristo to you. A Amen. love letter. No, so sulat I love you, and this is how I want you to know I love you by knowing my kasing-kasing. Amen. Right No, here. So ang Biblia mao ang sulat sa gugma sa Ginoo para sa imoa nga nagaingon ang Ginoo sa imoa, ang Ginoo ang gasulti ana igsuon. Nahigugma ko nimo pinaagi aning mga pulunga. Kanang imong Biblia mo na iyang pamaagi nagsulti ang Ginoo sa imo ang amahan ug si Jesucristo nga nahigugma ko sa imoa. So God says, my people perish for lack of knowledge, lack of knowing me, lack of knowing my word, my people perish. No, so mao na nga ang si Jesus or ang amahan nagasulti nga ang akong katawhan malaglag, masayang ang ilang kinabuhi tungod kay wala sila'y pag-ila kanako, kulang ang ilang pag-ila kanako or wala sila makaila kanako ug wala sila makibalo sa ako ang pulong. Do you understand? This makes sense to you? Nasabtan nato? This is how important it is for you to build relationship with the Lord through His Word. Amen. No, so mo nang ingana siya ka importante igsoon nga ikaw mismo magtukod sa imong kaugalingong relasyon diha sa Ginoo, pinaagi anang libro nga imong gihawiran. Now, my exoon, let's seek to understand the word perish. No, so atong tinguhaon sa pagsabot ang pulo nga kalaglagan or paglaglag. Because God is saying, my people perish. No, kay ang Ginoo nagasulti nga ang akong katawhan malaglag. Now, you can be born again and perish in this earth and still go to heaven. No, so pwede kayo igsuon nga natawo ta pag-usab, naluwas ta, apan nalaglag ta aning kalibutan na, pero mo ato gyapon kag langit. But Iksaon, I want you to understand, it's also possible for you to be born again, but never seek to have relationship with God, never read His Word, never pray, and it's possible that Jesus will erase or blot out your name from the book of life. It's No, possible. So, nya posible pud kayo igsuon nga naluwas ka, no? Luwas ka diri sa kalibutan, no nakabaton kag kaluwasan, na born again ka, apan wala ka nagkinabuhi nga madaugon, no? Wala ka nang malaglag ka, dili ka magkinabuhi nga madaugon, isip nga Kristohanon, hinimba ka, wala kay relasyon sa Ginoo, pero posible kaayo nga tungod kay wala kay relasyon sa Ginoo, i-erase ra gyud sa Ginoo ang atong ngalan gikan sa libro sa kinabuhi. So let me explain a little bit about that word perish. So gusto niya nga ipasabot sa atoa unsay buot pasabot aning pulong nga laglag or kalaglagan or pagkalaglag. From a biblical point of view. Gikan sa biblikal nga Okay. panglantaw. So how can we perish? So sa unsang pamaagi man ta malaglag. How can the people of God perish? Sa unsang pamaagi nga ang mga katawhan sa Dios mga laglag. Okay, so every one of you, before you were even born, listen to me. No, Before you were born, God already planned your life out in heaven. Amen. No, so pamina mo igsoon. Matag usa nato nga naa diri sa wala pa ta nahimugso, wala pa ta gipanganak, no? Wala pa ta miabot nining kalibutanan. Naanay gitakda nga plano ang Ginoo para sa matag usa ka nato. Your name is written on a scroll. No, ang imong ngalan gisulat sa usa ka kanang basahon. There's a scroll in heaven with your name on it, Amen. every one of you. No, matag usa nato igsoon, naatay mga basahon didto sa langit. Naay libro nga nga giuluhan ang uluhan sa matag libro igsoon ang imong kaugalingong ngalan. Before you were ever born,
So wala pa ka nahimugso, wala pa ka gipanganak. In eternity, your name is written on a scroll God has planned for your life. No, sa walay katapusan, adunay gisulat nga basahon ang Ginoo igsuon, nga giuluhan pinagi sa imong ngalan nga naa diha ang plano sa Ginoo para sa imo ang kinabuhi. And when you're born again on earth, your name is written in a book in heaven. It's called the Book of Life. No, dayon dito sa langit igsuon sa diha pod nga ikaw matawo pag-usab, no, sa diha nga ma-born again ka, isulat ang imong ngalan sa usa ka libro nga ang tawag mao ang libro sa kinabuhi. But Jesus said in Revelation 3:5 Pero si Jesus nagsulti sa pinadayag that name 3:5, can be blotted out or erased out. no nga ang ngalan di ay nato nga nasulat dito sa libro sa kinabuhi, pwede gyud di ay kaayo gihapon nga papason. So in this scroll with your name on it, God's laid out the plan for your whole life. Tunining basahon igsoon nga gisulat sa Ginoo para sa imoa nga ang ngalan nimo ang title ani nga libro, naa na diha gisulat sa Ginoo ang tanan, ang sinugdanan hangtod sa katapusan sa plano sa Ginoo sa imo ang kinabuhi. So Ikson, if you do not know the will of God, because you do not know the word of God, So kung wala ka kabalo sa kabubuton sa Ginoo tungod kay wala ka kabalo sa pulong sa Ginoo, you will perish. malaglag ka. You understand, Ikson? Nasabtan nato? Okay, what that means, listen carefully. What is written in that scroll, you will never fulfill it. So, You buot won't pasabot, fulfill Ikson. what is written in the scroll. Buot pasabot. Kung kita malaglag tungod kay wala ta kabalo sa kabubuton sa Ginoo, nagpasabot nga dili nato matuman kung unsa ang gisulat sa Ginoo sa basahon nga iyang gitakda unta nga plano para sa matag usa kanato. Dili na nato matuman. Because Ikson, it takes a relationship with Jesus to understand what did he write about you? What kaya is his plan for you? What is his will for you? What does he want you to do? You will not know, you will never know if you do not know him. No, so, bisan pag unsa kanindot ang plano sa Ginoo nga iyang gisulat ato nga basahon igsuon, kung wala tay personal nga pakigrelasyon sa Ginoo, dili nato to malakwan. Kay ano man, nagkinahanglan nga aduna tay personal nga relasyon para nga mahibaluan nato, para mosulti siya sa imua, nga mao niya ang akong plano sa imua, sultian kaniya nga mo niya ako ang gusto nga buhaton nimo, pero dili na niya mabuhat kung wala tay personal nga pakigrelasyon sa Ginoo. So one way we perish, Ikson, is by not fulfilling the plan of God for So, our usa life. sa pamaagi igsuon nga kita malaglag kay pinaagi sa dili pagtuman sa kung unsa di ay unta ang gusto nga plano sa Ginoo sa imo ang kinabuhi. Now when Jesus said here, he that overcometh, he that's an overcomer, he'll be rewarded, clothed with white raiment. He'll be rewarded. I won't blot his name out of the book of life. We have to understand, he's saying, this is what will happen if you're an overcomer, but also this is what I'm saying, if you're not an overcomer, this is what's not going to happen. No, so diha sa pinadayag 3:5, giklaro kaayo ni Jesus nga suluban niya og puti kadtong mga magmadaugon ug dili pod ireson ang ngalan ni adtong magmadaugon dito sa libro sa kinabuhi. So nagpasabot lang pod ana nga kung dili magmadaugon, dili pod suluban ug puti. Kung dili magmadaugon, dili pod ay mapapas gyud ang ngalan gikan sa libro sa kinabuhi. Sakto? So Jesus writes in Revelation, this is a reward for my people who overcome. No, so gisulat gyud ni Jesus diha sa pinadayag nga mao ni ang ganti para sa mga katawhan sa Dios nga magmalahutayon, nga magmadaugon. And this is what will happen if you don't overcome. Ug mao ni ang mahitabo sa imoa kung dili ka magmadaugon. Okay, so Ikson, what are we supposed to overcome? So unsa man ang mga dapat natong daugon? What do you know what we're supposed to overcome? Kabalo ba ka unsay dapat nimong daugon igsoon? Nakabalo ba ta? How can we be overcomer if we don't even know what we're supposed to overcome? No, so karon ang pangutana unsaon nato nga mahimutang madaugon kung wala ta nakabalo unsay dapat natong daugon? Okay, so Ikson, first of all, everyone who's born is born with a sin nature. No, so kinahanglan nga masabtan nato igsoon nga matag usa nato nga nahimugso nining kalibutana naatay kinaiya nga makasasala. Sakto?
We're all born with a sin nature. The moment we're born, the sin nature that came from Adam, who rebelled against God in the Garden of Eden, that nature is born into every one of us. No? Subot pa sa putigsoon, tanan nato nga naimugso nining kalibutana. Sa diha nga gipanganak nining kalibutana igsoon, naatay na panunod nga kinaiya nga makasasala. But pasabot, di na kinahanglan nga tudluan unsa ang pagpakasala. Natural na sa atoa nga mubuhat og sala. Do you have to teach a child how to lie? No, example ana, ang mga bata kinahanglan ba nato tudluan nga mamakak? You have to teach a child how to lie? Di ba? No, anong ka pero Oh, are you there? Napa mo diha? Pero di ba kabalo na sila mamakak bisag walay nagtudlo nila unsa ang pagpamakak. Di ba? Did somebody have to teach you how to lie? Ikaw, ag bata pa ka, nabay nagtudlo nimo nga mamakak? Hey, who broke the lamp? Di ba? For example, Did you break the lamp? no, pag naay No, it was her. di ba? Ingana ta, di ba? Pag kita mo'y makasala, pangutanon ta, kinsa may nakasalaan eh. Mukha Hello? sa ito ingon, dili ako eh, siya. Di ba? No? This is the sin nature. We all have it. O, buot pa sa buot, tanang tao nga naimugso nining kalibutan, na natay kinaiya nga natural na to magbuhat og sala. The prophet Jeremiah, he said the heart is deceptively wicked. Diba? Si Propeta Jeremias, ningon siya, ang kasing-kasing maugayod ang pinakamalimbungon ug dautan sa nga tanan. We're born igsoon with a deceptive heart, a wicked heart. No, kay ngano man, kita di ay gipanganak ta nining kalibutan nga kining atong kasing-kasing malimbungon dautan. And one of the things we're to overcome is that sin nature, to overcome that wicked heart. No, so usa nga butang nga dapat natong daugon sa ato ang kinabuhi, mahimutang ibabaw ni ana mo ang ato ang natural nga kinaiya nga mubuhat og sala. But Okay, pasabot, so- dapat nga mahimutang madaugon batok sa ato ang dautan nga mga kasing-kasing. So what is the sin nature? So unsa di ini kinaiya nato nga makasasala? It's the desire in every one of us that we have, that we want to sin. Di ba? Mao ni siya ang atong kinaiya nga adunay tinguha nga mubuhat og sala. Hello? Ayo. Di ba? Sakto? Because in us is this desire to sin. No kay sa matag usa ka tawo igsuon, bisan pag kita nga mga Kristohano na, gihapon sa sulod nato ba naay kinaiya nga gusto mubuhat og sala. It's a desire to be selfish. No, naitinguha ba nga mahimong hakog? Are children selfish by nature? Ang mga bata ba hakog ba na sila sa ilang kinaiyanhon? Or naay nagtudlo nga mahimo silang dalo? Wala, di ba? Natural yun sa ila nga magtinalo. You give a child a toy, you give him a toy, give me that toy. Eh! Di ba? Ang bata tagaan nimo og dulaan. Di ba? Dayon pag naay laing bata nga muduol muhulam sa iyang dulaan. That's my toy. Natural ba niyang ipahulam? Natural ba? Dili, di ba? Bugnog yun ang bata nga. Ako na! And even though, Ikson, we go to church, we still want to sin. Kunya, bisan pagani kita nga mga Kristohano, naa na ta sa simbahan, muadto tag simbahan, nagihapon ang tinguha nga mubuhat og sala. Tinuod dili? Hello? Oo. Di ba tinuod? Oh, you ladies, listen to me, ladies. That boy, that handsome man, he comes to you. Oh, you're so guapa. Guapa ka. Ay, oh. What happened to you? No, mga kababayan-an. No, unsay nahitabo? Hello? Unsay nahitabo sa diha nga naay miduol nga lalaki sa Hello? imo nga niingon nga kanang gwapa kaayo ka. Hello? Unsay kasagaran nga mahitabo? Dali kayo matuo, no? Why you don't answer me? Matuo. Tinuod magyud pod nga gwapa ka. Pero unsay kasagaran nga mahitabo? Do you know how many of our young women who go to church the whole life, before they're 18 or 20, they end up pregnant? You know the percentage in our churches, Iksaon? Kabalo ba mo nga sulod sa simbahan, dako kayong porsyento, kabalo mo kung unsa kadaghana ang ihap. Sa mga batanon nga babae nga sa wala pa sila ni tungtong og 18, buros na. Nano Pero man. naasulod sa Nano simbahan. man. Ngano man? Oh, we don't want to talk about it. That young man, he comes to you. Oh, you're so guapa. Oh.
Nagpalimbong gyud pod. Then what? Oh, yes, you're so guapo too. Di ba? Kay pag naay magpaduding, Tinuod? tinuod dili. Come on. Di ba? Pag naay mo duol sa imua, ingnon ka gwapa These mamas will tell you the truth. No, kining mga nanay na agian, kining mga mama na, mga auntie, mga nanay na, makasulti gyud na sila sa tinuod. See, we want to be wanted. We want to be needed. We want someone to tell you, oh, you're so beautiful. Di ba? Guwapa Kaya naman, kayo. ganahan man gyud ta, kinsa gud puy dili ganahan nga, maingnan ka nga. Di ba? Guwapa ka, ganahan ko nimo, naibog ko nimo, di ba? Naday tawo nga di ganahan ingnon nga naibog niya. And even though we go to church, what happens many times? No, then bisan pa nga kita hinimba na unsay kasagaran nga mahitabo. If we're honest, what happened? Kung mahimo ta matinud-anon, unsay kasagaran nga mahitabo. Hello? And then that boy gets you pregnant, and then No. what happened to that boy? No, maguna pa tag kaburot, maguna pa tag kalingin kaysa sa bulan. What Dayon, happened to that? Bye-bye! Bye-bye! Kaya naman, pag natusdi ka na kaanang laki, hawa na. Sa sugod, may nga pa na, sige, mukuyog ko di mo Am simba, I, pero am I telling the nagkadugay. truth, Pastora? Oo, tinuod yun, Nay. Sa sugod, sa sugod, may nga, mukuyog lagi ko nimo sa simbahan. No, pero pagkadugay, wa na ni kuyog. So- Dito nas bulangan. So, Ikson, I'm telling you this because it's true, but this is an example of not being an overcomer. No, so, nganong ginaiskutan man nato ni? Perishing because we lose our destiny, we lose the plan of God for our life because we waste our life on that first boy that comes and says, "You're so guapa." No, so, nganong giiskutan, nganong gigamit man nato ning example. Mao ni itsura sa usa ka Kristohanon nga dili magmadaugon sa iyang pagka-Kristohanon kaysa diha nga adunay laki nga unang moingon nimo gwapa ka, no, dayon sayon ra dayon kaayo nato ihatag ang atong lawas. Bis dayon nga sayang ang tawag sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, agi lang sa pulong nga gwapa. Dayon iburot na dayon ta. Dahil kinahanglan dahil nato magpadako sa itong mga anak, di sayang ang tawag sa Ginoo sa tuwang kinabuhi. And Ikson, once we get pregnant, you can't take it back. It's No? too late. Oh, kaya naman, sa diha nga maburos na, dili na nimo pwede iuli. Ulahin na ang tanan. Di naman ka pwede mo ingon nga, nakay anak mo yung kagdalaga pa ko. You either have to abort that baby or keep the baby, and you may never see the father ever again. Ngayon, sa may kasagaran nga may tabo, ipakumot, no? Pag mahadlok nga mahibawaan, nga naburos di ay, ang uban, ipakumot nila, imnan nila og kanang dautan nga tambal para makuha ang bata. Or, ang uban, ilaan noon gyud pong nga gibuhi ang bata, pero dili na nila makita ang papaan ng bata. Kaya nibiya naman. Am I telling the truth, ladies? Tinuod dili. Am I telling the truth? Tinuod. Okay. This is example of my people perish. Ing anyang itsura ison, example ra ni sa akong katawhan na laglag. My people aren't overcoming because they got caught up with sex and the boy. No, so no mo ni ang ginapasabot sa Ginoo bang ang akong katawhan nalaglag tungod kay natanggong sila sa pagpakikilawas or tungod sa ilang gikaibgan nga lalaki. While they're going to church. No, pero hinimba naa sa simbahan. Pero napabursan og sayo or napabursan nga wala na minyo. So I want you to understand how serious this is. Di ba? So makita nato ba nga unsa siya ka seryoso. Kay dili na mao ang hingpit nga perpekto nga plano sa Ginoo para sa atuang kinabuhi. And there's other ways we perish. There's other ways we're not overcomers. So dayon napay lain nga mga pamaagi suon nga abi nato nga normal lang sa tuang kinabuhi. Okay ra ni siya kay mao puy nahitabo sa akong mga silingan. Pero ang tinuod para sa Ginoo di ay kalaglagan na day na. I mentioned to you before, how many of you worry all the time? You're in worry No, all the atong- time. Di ba, sa You Milabay? you can't help worrying about everything. Sa milabay nga mga bulan nga naami dinhi nang utana sa niagi nga pila man ninyo diri nga naamoy kinabuhi nga mabalakon.